Last POV. Mabilis na iniyuko niya ang ulo. Hindi niya mabilang kung ilang beses niyang napalunok ng laway habang nakapikit. Hindi naman siguro ito narinig ang mga sinabi niya, hindi ba? Saka kung marinig man ito, hindi naman siguro ito magagalit dahil hindi naman niya binanggit ang pangalan nito. Hindi nga ba? Follow me. Anito bago nagpatiunang maglakad. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya magagalit na naman ito sa kanya. Katulad ng sinabi nito ay sumunod siya rito. Pagdating sa office nito ay meron silang naabutan na 5 maedad na kababaihan. Napapalunok siya sa tingin ng mga ito. Hindi pa nagsasalita pero parang namimintas na ang tingin. Kumbaga, napaka-instrikta na mga dating. Train her well in 3 days. My grandfather's birthday party is coming. I want her to learn how to act like a high-class profile. Ayaw ko mapahiya kaya gawin niyo ng maayos ang trabaho niyo. Show no mercy while teaching her. Wala akong pakialam kung anong klase ng training ang gagawin yung 5. All I want is good feedback. Mariing utos ni Mr. Z. Masusunod Mr. Z. Sagot ng 5 matandang babae. Akala niya madali lang ang training na gagawin nila pero hindi pala. Ang daming kailangang gawin at marami ring bawal. Tapos nakakalito pa kung ano ang tawag sa mga. Ano nga ulit ang tawag dito? Tinidor. Aray ko naman po. Reklamo niya ng hampasin ng isang matandang kamay niya. This is not a simple fork. This is one is dessert fork. This is one is cake fork. And this is one is serving fork. Sandali lang po. Tama naman ako eh. Tinidor lahat yan. Aray naman po. Tama na po. Halos maiyak na siya sa sakit ng kamay niya. Kada pagkakamali hinampas siya ni Miss Clam na manipis at tila bakal na patpat. Ito ang pinakamatanda sa 5 babae. Ito ang bili ng asawa mo, Mrs. De La Cuesta. Kung kinakailangan namin na maging malupit kami para matuto ka ay gagawin namin. Kaya kung gusto mong matapos agad tayo at hindi tumagal ng 3 araw ay kailangan mong tandaan ang lahat ng tinuturo namin sa'yo. Sabi naman ni Miss Layla, puro mga miss pala ang mga ito. Matatandang dalaga kasi kaya masusungit. Bawal magsalita ng mataas ang boses. Bawal magsalita na may laman ang bibig. Bawal tumawa ng malakas. Bawal ngumuya ng maingay. Bawal humigop ng sabaw ng maingay. Hindi lang yan, ang dami pang bawal. Tapos, kailangang tandaan pa niya kung anong gamit ng kada isang utensils na nasa harapan niya. Ay, ang sakit na ng ulo niya. Lakad, masungit na utos ni Miss Aureta matapos siyang lagyan ng libro sa ulo. Napaaray na naman siya ng nakatikim ng hampas sa binti. Walk with confidence and grace, Mrs. De La Cuesta. Hindi ka robot at lalong hindi ka tuod. You must show to everyone that you're not just a woman. Show them that you are powerful, brave, and beautiful. Isang hampas muli ang tumama sa binti niya. Hindi na lamang siya sumagot at napalabi na lang sa sinabi ni Miss Lani. Wala namang magagawa kung magsasalita pa siya. Tinuod na lang niya ang atensyon sa paglalakad kahit hirap na siya at parang bibigay ng binti niya. Hindi naman kasi siya sanay na magsuot ng 3 inches high heels. Buti na lang talaga, puro babae sila sa kwartong ito kaya kahit papano, hindi siya naiilang na nakasuot lang ng bra at panty. Gusto niya kasing makita ng mga matatanda ang postura ng katawan niya sa ganitong ayos niya. Kulang na lang pati ang kanyang paghinga ay bantayan ng mga ito. Perfect, Mrs. De La Cuesta. Puri ni Miss Cecil nang magawa niya ng perpektong paglalakad. Kulang na lang ay maiyak siya sa tuwa. Ito na kasi ang huling pagsasani nila ngayong araw. Gusto na talaga niya na magpahinga dahil ang sakit na ng katawan niya at pagod na pagod din siya. Bago umalis ang 5 matanda ay umukod ang mga ito sa kanya. Nahahapong sumalampak siya ng upo sa lapag. Hay, salamat. Natapos din. Pinahid niya ang pawis gamit ang likod ng palad. Napalingon siya sa likuran niya nang makarinig ng palakpak. Nalaki ang mata niya nang makitang nakasandal si Mr. Z sa pader. Good job! Hindi ka naman pala ganong katanga katulad ng inaakala ko. Umalis to sa pagkakasandal at lumapit sa kanya. Agad na niyakap niya ang sarili dahil tanging maliit na tela lang ang nakaharang sa kahubdan niya. Bakit tinatakpan mo pa ang katawan mo? Huminto ito sa harapan niya at pinasadahan siya ng blankong tingin. Nakita ko na yan at wala namang special dyan. Ano? Wala daw special? Kailangan ba talagang laitin ang katawan niya? Hindi ba pwede na manahimik na lang kung hindi nito gustong nakikita? Grabe talagang dila nito. Ang talas at walang pakundangan kung magsalita. Mas lalo niyang niyakap ang sarili na makita kung paano nagtagal ang tingin nito sa leeg niya. Napapalunok na hinawakan niya ang leeg.
Mukhang sinasakal na siya ni Mr. Z sa utak nito. Tumayo siya, kailangan niyang makaalis dito. Baka mamaya ituluyan siya nitong sakalin. Sige po, maiwan na po kita dahil maliligo na po ako. Nahigit niya ang hininga nang tumayo ito't hilahin siya sa braso. Bakit po? Natatakot na tanong niya. Paano hindi nito inaalis ang madilim na tingin sa leeg niya? Naku naman, parang alam na niya kung paano siya tutsugiin ni Mr. Z. Mukhang ang pipilipitin ng leeg niyang gagawin ito. Nanlaki ang mata niya nang hawakan itong leeg niya. Wag, maawa ka. Takot na takot siya. Gusto niya makiusap pero tila na umidang dila niya. Naiiyak na pumikit na lamang siya. Natigilan siya at napadilat. May naramdaman siyang malamig na bagay na nasa leeg niya. This is an imitation of my family heirloom necklace. Lumayo sa kanya si Mr. Z matapos itong isuot sa leeg niyang isang kwintas. Hindi ko gustong isuot sa leeg na katulad mong basura ang orihinal na pinamana ng aming ninuno na kwintas dahil hindi ito nababagay sa katulad mo. Mas bagay sa katulad mong isang huwad. Yumuko siya para itagong pamamasa ng mga mata. Oo at masaya siya dahil mukhang wala itong balak na sakalin siya o patayin. Pero ang saya sa dibdib niya ay agaran naglaho dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Narinig na naman niya ang salitang basura. Aaminin niya na sasaktan siya. Nang umalis ito ay saka siya tumingalat saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tiis lang Camila, kung ayaw mo mamatay sa kamay niya, kailangan mo magtiis. Sa ayaw at sa gusto mo ay kailangan mong tanggapin na ito ng mundo mo. Pagkatapos maligoy humarap siya sa malaking salamin na nasa harapan habang hawak ang kwintas na sinuot sa kanya. Kahit peke maganda, hindi talaga malalaman kung huwad ng isang bagay, lalo na kung hindi ka marunong tumingin. Bagay na bagay sa'yo, Mrs. De La Cuesta. Natutuwa ako makitang ibinigay na sa'yo ni Mr. Z ang kwintas na pinamana pa sa kanya ng kanyang lolo at lola. Papuri ni Miss Tatiana na kararating lang. Natutuwa daw subalit wala naman siyang makitang anumang emosyon sa mukha ng matanda. Siguro nahawa itong si Miss Tatiana kay Mr. Z na palaging walang emosyon at daig pang anak ng kadiliman. Pumitik to sa kanyang harapan. Mrs. De La Cuesta, mabuti pa'y magbihis ka na dahil kanina pa naghihintay ang asawa mo sa ibaba. Sige po, susunod na po ako. Aniya rito, akala nito tunay ang suot niyang kwintas. Naku, Miss Tatiana, kung alam mo lang, ihanda mo sarili mo tandaan lahat ng mga tinuro sa'yo. Wag na wag kang gagawa ng bagay na ikakapahiya ko. Naintindihan mo ba? May diin sa katagang wika ni Mr. Z. Marahil lamang siyang tumango. Hindi niya magawang magsalita. Pakiramdam niya kasi ay merong nakabara sa lalamunan niya. Ganito pala kapag sobrang sama ng loob mo at hindi mo magawang mailabas. Mamayang gabi ay dadalo silang mag-asawa sa kaarawan ng lolo nito. Ano kaya ang ugali ng lolo ni Mr. Z? Masama din ba? Nakakatakot din kaya ito? Hindi tuloy niya maiwasan na makaramdam ng kaba. Baka kasi mamaya ay mas malupit pa ito sa apo. Kay Mr. Z pa nga lang suko na siya. Tapos madadagdagan pa na isang demonyo ang makakaharap niya. Grabe naman yun. Dahil madaling araw pa lang ay nasa biyahe na sila, hindi niya maiwasan ng manginig. Sa sobrang lamig habang sakay sila ng chopper. Mabuti pa si Miss Tatiana ay binalot siya ng makapal na jacket para hindi siya lamigin. Samantalang ang asawa niya tila walang pakialam na nakaupo lang ng tuwid. Makapal siguro ang balat nito ni Mr. Z. Hindi siya nilalamig eh. Pagkababa nila ng chopper ay sinalubong sila ng maraming kasambahay at mga tauhang lalaki na puro armado para magbigay galang. Naalala niya ang mansyon na ito. Bago sila ikasal ay dito na muna siya na malagi noon. Pagdating sa kwarto na para sa kanya ay pabagsak siyang nahiga sa malaki at malambot na kama. Kung noon ay natutuwa pa siya na nakakahiga siya sa ganito kakomportabling higaan, ngayon ay hindi na. Mas okay pa na matigas ang hinihigaan niya kaysa sa malambot nga. Nasa hukay naman ang isa niyang paa. Bumangon siya nang makaramdam ng mahinang pagtapik sa pisngi niya. Mrs. De La Cuesta, naghihintay na si Mr. Z sa ibaba. Pwede ba na matulog na muna ako? Miss Tatiana, inaantok pa po talaga ako eh. Hindi kasi siya nakatulog ng maayos kagabi bago sila umalis dahil sa kaba. Baka kasi makalimutan niya ang mga tinuro sa kanya ng 5 matanda. Hindi maaari. Gusto mo bang isipin ni Mr. Z na iniwasan mo na naman siya? Mamaya ay magalit na naman ang asawa mo at malintikan ka na naman. Mabilis na mo po siya. Joke lang, hehe. Eto na nga, tatayo na. Aniya saka mabilis na nagtungo sa bathroom para maligo. Katulad sa malapalasyong bahay ni Mr. Z sa isla ay napakalaki at lawak din itong tinutuluyan nila.
Ang kaibahan lang ay hindi mahaba ang dining table dito. Kumpara roon ang mesa dito ay maikli. Mga nasa 3 pa lang, kaya naman medyo naiilang siyang kumain. Bakit naman kasi nakatingin siya sa akin? Isip-isip niya. Hindi tuloy siya makakain ng maayos. Imposible naman na magandahan to sa kanya, hindi ba? Naku, imposible yon. Where's the necklace I gave you? Madilim ang mukha na tanong nito. Otomatikong napahawak siya sa leeg. Naku po, nakalimutan niyang isuot at naiwan niya sa bathroom. Naiwan ko po sa bathroom. Hindi bali na po, isusuot ko na lang po yon. Napapikit siya ng malakas nitong ihampas ang kamao sa mesa. Sino nagsabi sa'yo na pwede mo tong alisin? Nag-ikting ang panga nito. Sorry po Mr. Z, nanginginig na tumayo siya. Kukunin ko lang po ngayon at isusuot din agad. Halos takbuhin niyang daan patungo sa kwarto niya, hingal na hingal pa siya na makarating dito. Nang makitang kwintas ay nanginginig ang kamay na isinuot niya ito sa leeg niya. Pero hindi niya magawang ikabit. Kanina naman nung inalis na to, ang bilis-bilis lang. Pero ngayon kinakabit na niya, bakit parang ang hirap-hirap na? Napatili siya sa gulat na may humila sa kanya't malakas siyang isinandal sa pader dito mismo sa loob ng bathroom ng kwarto niya. Ang asawa niya, napakadilim ng mukha nito habang nakatungay sa kanya, habang hawak ang kwintas na inagaw nito sa kanya. Sa susunod na alisin mong kwintas na to, gagamitin ko itong pansakal sa'yo hanggang sa malugotan ka ng hininga. Kinabig nitong kwintas sa leg niya, yumuko ito't saka bumulong. So make sure you would always wear this, my dear wife. Just so you know, I could kill you anytime if I want to. Dahil isa ka lang namang basura. Basura daw siya? Pinigil niya sarili na huwag maiyak. Tatandaan ko pong sinabi mo Mr. Z. Nanginginig ang tinig na sagot niya. Lumayo ito sa kanya, agad na iniwas niyang tingin na kulay itim nitong mata na walang bahid na kahit anumang emosyon. Tanging puro kadiliman lang ang nababanaag dito. Good. Tipid nitong wika bago siya iniwan. Huwag kang iiyak Camila. Matibay ka, matatag ka. Salita lang naman yan. Yun ang paulit-ulit na sinasabi niya sa sarili. Salita lang pero bakit ang sakit-sakit? Umpo siya saka sinubsob ang mukha sa dalawang tuhod at saka umiyak ng umiyak. Matapang naman siya, matatag kaya nga sa kabila ng kahirapan nagawa niyang makasurvive. Pero bakit kahit anong tatag niya nasasaktan pa rin siya sa trato nito sa kanya? Pinahid niyang luha, naghilamos din siya bago bumaba. Baka magalit na naman ito sa kanya. Habang abala sa pag-aayos sa kanya ang 5 gay ni stylist ay panay naman ang pagpapaalala ni Mr. Shiana sa kanya. Tandaan mo, ang isa sa pinaka-importanteng utos Mrs. de la Cuesta. Hindi ka pwedeng lumayo sa tabi ng asawa mo dahil baka mamaya mapahamak ka. Alam mo naman kung gaano karami ang nagtatangka sa buhay ng pamilya na isang katulad ng iyong asawa, hindi ba? Alam na alam, Mr. Shiana, ani ng utak niya. Maaari kang madukot o gawing hostage. Ang pinakaligtas na lugar ay manatili sa tabi ng asawa mo. Dugtong pa ng matanda. Ligtas? Joker pala si Mr. Shiana. Hehe, napalabi siya. Paano ko naging ligtas sa tabi ni Mr. Z? Sa mukha pa nga lang niya. Hell na, mahina niyang bulong, napasimangot siya ng mapatingin sa salamin. Parang wala naman nagbago sa ayos niya. Gumanda lang ang suot niya. Isang black long gown dress ang suot niya. Mas simple to kumpara sa palagi niyang suot araw-araw sa isla. Nakasuot siya ng 3 inches high heels na kulay itim din. Ang mga alahas niya ay puro kulay itim katulad ng peking kwintas na sinuot sa kanya ng asawa niya. Daig ko pang aatan ng burol nito, Mr. Shiana. Hindi ba pwedeng kulay pink, dilaw, hindi kaya asul? Mas makulay, hindi ba mas maganda po? Natigilan siya, paano hindi sumasagot ang matanda sa kanya. Nang tumingin siya rito ay nakita niya itong nakatulala lang habang nakatingin sa kanya. Mr. Shiana, untag niya rito at saka iniwas-iwas ang isang kamay sa tapat ng mukha nito. Tumikim ito at umayos ng tayo. Napakaganda mo talaga, Mrs. de la Cuesta. Halika na at kanina pa naghihintay ang asawa mo sa ibaba. Anito bago nagpatiunang maglakad sa kanya, kinuha niyang itim na purse na dadalhin niya. Biglay napahinto siya sa paghakbang. Tama bang narinig niya? Pinuri siya ni Mr. Shiana. Mabilis na bumalik siya at saglit na tumingin sa sariling refleksyon sa salamin. Ganun pa rin naman ang mukha niya. Nakalugay ang mahabang buhok niya abot hanggang bewang. Nakaipit lang ang mga ito sa likuran ng tenga niya para makitang accessories niya sa tenga at leeg. Pinahirapan lang naman siya ng lip gloss sa labi. Kaya nga takang-taka siya kung bakit palaging matagal siyang inaayusan wala namang nagbabago sa mukha niya. Habang pababa siya na hagdan ay nakita niya si Mr. Z na nakabang sa kanya sa ibaba. Nang marinig nitong takong na stilettos niya ay nagangato ng tingin.
Napasinghap siya, hindi dahil sa takot, kundi sa labis na paghanga dito. Mas lalong kumisik si Mr. Z sa suot nitong itim na tuxedo. Bagay na bagay din dito ang naka-brush up na buhok. Yun nga lang mas lalong bumagsik ang mukha nito dahil sa pagkakaayos ng buhok nito. What are you staring at? Asik nito sa madilim na ekspresyon. Tumingin to sa relong nasa bisig, sa madilim na mukha. Shit, it took you so long sa pag-aayos pero wala naman nagbago sa'yo. Come on, mahuhuli na tayo. Kandahama nguso na sumunod siya kay Mr. Z. Sabi na nga ba't hindi siya maganda katulad ng sinasabi nila Luna at Belinda eh. Mukhang pati si Mr. Shana ay binobola lang siya. Napanganga siya pagdating nila sa venue kung saan gaganapin ang kaarawan ng lolo ni Mr. Z. Ganito ba talaga kayaman ng mga De La Cuesta? Aba, kulang na lang ay bilhin ng mga ito ang Pilipinas. Stay at my side. Don't ever try to disobey me here, Camila. Don't act like a trash here if you don't want me to punish you when we get home. Mahinang bulong ni Mr. Z sa kanya. Kalmado kong pakikinggan subalit naroon ang pagbabanta. Sige po, mahina niyang sagot. Nilibot niyang tingin ng paligid. Hindi niya mapigilan na mapaawang ang labi na makita niya kung gaano kaganda ang paligid. Black and white lang naman ang team ng party. Subalit kakaibang pagka-elegante na lugar na to. Lahat ng kababaihan, mapadalaga man o may edad ay kumikinang ang mga alahas sa katawan. Hindi naman magpapatalo ang kalalakihan. May edad man o kabinataan, lahat ay halatang mayayaman at may sinabi sa buhay. Kaya pala gusto ng Mr. Z na kumilos siya ng naayon sa gusto nito. Puro pala mayayaman ang mga narito. Everyone stunned and gasped when they saw Zovita de la Cuesta, or better known as Mr. Z. The visitors avoided looking into the man's dark eyes. Nabalot ng takot ang karamihan. Mr. Z is the 10th to inherit the position as a mafia boss of the Black Diamond Mafia Organization. Ang angka na lalaki humahawak ng mga iligal na negosyo sa kanluran na kinasasangkutan ng iba't ibang uri ng armas. Mas kinatatakutan ng lalaki nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil mas naging walang awa at malupit ito. Wala siyang awa, isa siyang cold-hearted na lalaki. Ang sino mang sumuway sa kanya'y kagad na nahaharap sa kanilang kamatayan. Ni isa sa mga bisita ay walang naglakas loob na batiin ang lalaki. Lumapit ang isang 30 anyos na lalaki naka-formal attire kay Zovito de la Cuesta. Hindi katulad ng iba, ang mukha nito ay kalmado. Ito ang butler ng lolo nito. Good evening. Where is he? Agad na puto ni Zovito sa butler. Nawawala ang lolo mo, Mr. Z. Hanggang ngayon na hindi pa rin siya nakikita. Mag-aalang nitong tugon. Natuon ng atensyon ng lalaki sa katabing babae ni Mr. Z. Napaawang ang labi ng butler at bahagya pang natulala. Ako nga pala si... Find him right now, Butler Juan. Hindi dapat nawawalang birthday celebrant sa mismong pagdiriwang niya. Nahilot ni Zovito ang noon na tila nagtitimpi ng galit. Ang matandang yun talaga. Napangiwi si Camila. Mabilis na lumayo siya kay Mr. Z na makitang dumilim ang mukha nito. Baka mamaya madamay pa siya sa init ng ulo. Grabe, mukhang milyonaryong mga bisita sa party na to. Nalaki ang mga mata niya na may makitang pamilyar na babae sa sulok. Teka, si Agnes ba yun? Mabilis ang hakbang na tinungo niyang kinaroroonan nito pero nabangga siya sa isang waiter. Naku, sorry po, hindi ko po sinasadya. Kinuha niyang panyo ng purse niya at binunasan ng damit nitong nabasa. Pero nabigla na lang siya nang halos tumakbo to palayo sa kanya. Bakit parang takot na takot naman yon? Wala naman siyang ginagawang masama. Nagtatakang sinundan na lang niya ito ng tingin. Oh my, siya palang asawa ni Mr. Z. Ngayon palang naawa na ako sa kanya. I'm sure na magiging impyernong buhay ng babae niya sa kami ng sarili niyang asawa. Wika na isang maedad na babae. Mahina man ang boses sa hindi nakaligtas sa pandinig niya sinabi nito. Ngayon palang ay naawa na ako sa kanya. Well, it's her fate. Sana nga lang ay tumagal siya. Dugtong naman ang isa. Stop joking, dear. Alam naman natin na walang kaya magtagal kay Mr. Z. I'm sure one of these days, she will die. Gusto niyang takpan ng tenga. Ayaw niyang marinig pa ang mga sinasabi nito sa kanya. Siya, mamamatay? Hindi mangyayari yon. Hindi siya papayag. Bago pa tuluyang mabingis sa mga pinagsasabi ng mga ito ay umalis na siya. Lagot na, wala na si Mr. Z. Paano na to ngayon? Mukhang naiwan na siya nito. Hindi pa naman niya alam kung saan ito nagpunta. Sinubukan niya magtanong sa mga waiter pero iniiwasan naman siya ng mga ito. Mukhang natatakot pa nga sa kanya, siguro dahil asawa siya ni Mr. Z. Nangangalay at masakit na ang binti niya dahil sa kalalakad niya. Nagpalingalinga pa siya.
Mukhang napunta siya dito sa likuran ng masyon. Nakahinga siya ng maluwag. Mas okay na rito kaysa makisalamuha sa mga taong hindi naman niya kilala. Nang mapatingin siya sa mga bulaklak, wow, may garden pala dito. Tumayo siya tinitigan isa-isang mga bulaklak. Ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong klase ng mga bulaklak. Pati ba naman bulaklak dito ay magaganda talatang mamahalin? Ang gaganda. Napalingon siya nang biglang may tumikim sa likuran niya. Excuse me, Iha. Huwag kang humarang dahil may gagawin ako. Ay, pasensya na po. Agad siyang gumilid para magbigay ng daan. Mukhang itong hardinero sa lugar na to. Bukod sa lumat butas ang suot nito ay may makapal din itong salamin sa mata. Napakabagal din itong kumilos dala marahil na katandaan. Pero bakit parang pamilyar sa kanyang mukha nito? Hindi ba dapat ay naroon ka sa pagtitipon, Iha? Anong ginagawa mo rito sa likuran? Nagsuot ito ng glove, saka may bago ginamit ang malit na parang pala sa lupa. Ikaw Manong, bakit nagtatrabaho ka pa rin po? Balik tanong niya, huminto to si ginagawa at bumaling sa kanya. Bakit kapag matanda na ba ay hindi na dapat nagtatrabaho pa? Napakamot siya sa kilay. Hindi naman po yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin ay gabi na po. Dapat ay nagpapahinga na po ang matatandang tulad mo. Hinila niya pataas ang laylay na suot niyang gown at kinuha ang hawak nito. Ako na lang po ang gagawa nito. Magpahinga na po kayo. Huwag po kayong mag-alala dahil marunong ako sa ganito. Nagpalinga-linga siya sa paligid bago mahinang bumulong dito. Huwag ka pong mag-alala dahil hindi malalaman ng amo mo na nagpahinga ka ng maaga. Yan na parang walang iniisip. Pero ang totoo ay kinakain ng kaba ang dibdib niya. Naalala niya kasi ang bilin ni Mr. Z sa kanya. Siguradong malilintikan siya at makakatikim ng parusa pag uwi nila. Natigilan siya na biglang ngumiti ang matanda sa kanya. Napansin din niyang pagtitig nito sa suot niyang kwintas. Napakaganda ng kwintas mo, Iha. Bagay na bagay sa'yo. Bigay ba yan ng isang lalaki? Puri nito. Napangiwi siya. Bagay? Mukhang hindi naman po. Muli siyang nagpalingalinga sa paligid bago nagsalita. Hindi basta lalaki ang nagbigay sa akin nito Manong. Isa siyang demonyo. Pagdidiin niya sa bawat kataga, nagsimula itong humalakak ng malakas na animituang tuwa sa sinabi niya. Demonyong gwapo ba, Iha? Tumango siya. Opo, malaki ang katawan niya at matangkad din siya. Muli nitong tanong, wow Mano, ang galing niyo pong manghula. Mukhang hindi ordinaryong hardinerong matanda. Manghuhula din ito. Gusto mo ba ang demonyong tinutukoy mo? May panunod yung ngiti sa labi nitong tanong. Nalukot ang mukha niya sa tanong nito, mabilis na umiling siya. Naku Manong, kahit kailan hindi ko magugustuhan ng demonyo na yon. Madiin niyang ibinungkal sa lupang hawak na palat gigil na sa salita. Gwapo lang siya pero ubod na sa mga ugali niya. Mas maitim pa sa mata niya ang ugali niya. Kung pwede ko nga lang siyang ibaon dito sa lupa, ay gagawin ko talaga eh. Sa nakikita ko'y mukhang ayaw mo talaga sa kanya. Tila aliw na aliw pang matanda habang nakikinig. Hindi lang po ayaw, kundi ayaw na ayaw. Aniya at pinag-ekis ang dalawang braso sa harapan nito. Ayoko sa katulad niyang masamang tao. Ayaw ko sa katulad niya na tingin sa sarili parang Diyos. Basta po, ayaw ko sa kanya. Natigilan ng matanda na makitang pagdaloy ng luha sa mata niya. Iha, ayaw ko po sa lalaki ang tingin sa akin ni basura. Mabilis na pinahid niya ang luha sa mata at pilit na ngumiti. Naku, pasensya na po Manong ha. May naalala lang po ako. Naiiba ka, Iha. Nangingibabaw ang kinang mo sa kanila. Makahulugan itong saad. Naiibang basura po. Grabe naman tong si Manong. Mas lalo lang siyang pinalungkot. Bahagya atong natawa sa sinabi niya. Hindi ka isang basura. Para sa akin ay isa kang diamante. At balang araw ay alam kong makikita rin niya ang kinang at halaga mo. Tumayo ito't pinagpag ang sarili. Magkikita pa tayo sa susunod, Iha. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. Diamante daw siya. Kahit papano ay gumaan ang dibdib niya sa sinabi nito. Naku po, oo nga pala. Kailangan kong hanapin si Mr. Z. Tarantang wika niya at saka nagmamadaling tumayo. Sino nga kaya ang matandang nakausap ni Camila? Ano nga kaya ang dahilan ng bigla ang pagpapakasal ni Jovito kay Camila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.